Kasal sa tagapagmana ng kabisera, Shaun, sa loob ng 7 taon. Madalas kong sinusundo ang anak natin sa kindergarten. Ngunit hindi sinasadyang nalaman ko na hindi ako ang tunay na ina ng anak ko. Nanay! Biyolohikal na ina. Nanay! Dahan-dahan, dahan-dahan. Salamat. Nanay ni Leo. Si Leo kamakailan, paulit-ulit na sinasabi na si Vivian ang tunay niyang nanay. At ikaw ay yaya lamang niya. Iminumungkahi namin na bigyan mo ng higit na pansin ang kalagayang pangkaisipan ng bata. Si Leo, sabihin mo kay mommy, bakit mo sinabi sa guro na si tita ang nanay mo? Sinabi ni Daddy. Sabi niya, noong ipinanganak ako ni Nanay Vivian, napakahiraw daw at dapat ko raw siyang alagaan paglaki ko. Paano naman si mommy? Sabi ni Tatay, hindi raw magkaanak si Mommy, kaya ibinigay ako ni Nanay Vivian kay Mommy. Pero gusto ko ang tunay kong nanay. Hindi magkaanak. Vivian, sarili kong kapatid, ibinigay si Leo sa akin. Leo, ang mga salitang ito, kailan sinabi ni Daddy ang lahat ng ito? Noong nakaraang linggo nung nasa business trip ka, dumating si Nanay Vivian at natulog kasama ni Daddy. Binibining Sinclair. Pagkatapos ng DNA test, si Leo ay talagang hindi ang iyong biolohikal na anak. Ngunit ang pagkakatugma ng genetiko sa iyo ay napakataas, kaya ang kanyang ina dapat ay malapit na kamag-anak mo. Napakalapit na kamag-anak. Vivian, noong panahong iyon, 1 buwan na lang bago ako manganak. Salamat sa pagpunta. Salamat. Isang charity gala, may sumubok na patayin si Sean. Hindi ko na naisip. Sumugod ako sa harap niya. Evelyn. Sa huli, nauna akong manganak na may matinding pagdurugo. At nagkaroon ng emergency C-section. Pati ang aking matris ay kailangang tanggalin. Ang sanggol. Nasaan ang aking sanggol? Ayos lang. Naipanganak na ang sanggol. Isang profesional na yaya ang nag-aalaga sa kanya. Ito ay isang lalaking sanggol. Lalaki? Noong ginawa natin ang gender test sa ibang bansa, hindi ba dapat babae iyon? Paano naging lalaki? Tiyak na mali ang test. Hindi ito 100% tumpak. Kaya hindi mali ang test. Ang anak na isinilang ko na nanganganib ang aking buhay ay hindi ko anak. Kung gayon, nasaan ang aking anak na babae? Buhay ba siya o patay? Gusto kong magpaliwanag si Sean sa akin. Paumanhin, ang numerong iyong dinial ay pansamantalang hindi magamit. Lungsod ng Rivercrest Golf Course. Malaking insidente ng pagdukot. Matinding putukan sa pinangyarihan ay nag-iwan ng 1 patay at 16 na sugatan. Ang mga nasugatan ay dinala sa unang ospital ng bayan ng lungsod ng Rivercrest para sa paggamot. Vivian. Hindi ko pa nakita si Sean na ganito. Para sa isang babae, hahamakin ang kanyang buhay, mapuno ng dugo. Kahit noong panahong iyon, noong itutok ng kidnapper ang baril sa aking ulo. Hindi siya natinag.
Isa ang patay, 16 ang sugatan. Kung may mangyari sa kanya, paano si Leo? Kamusta, nasaan ang mga sugatan mula sa balita? Doon? Pwede mo bang bantayan ang bata? Sean. Noong panahong iyon, marami kang kaaway sa lahat ng dako. Para protektahan si Vivian, pinakasalan mo si Evelyn para ilantad siya bilang Pain. Hindi inaasahan na tagpuan pa rin nila si Vivian. Pero hindi ko maintindihan ng misis mo ay mahal na mahal ang mga bata noon. Bakit hindi mo na lang siya sinungalingan? Sabihin sa kanya na may kambal siya. Bakit mo lihim na ipinadala ang anak mong babae at tinanggal ang kanyang matris? Ang matris ko sinadyang tinanggal ni Sean. Ang aking anak na babae ay pinadala rin palayo. Noong panahong iyon, nakilala ko si Sean. Salamat sa aking kapatid na si Vivian na nagpakilala sa amin. At lagi ko siyang pinagpapasalamatan. Pagkatapos, ang pagmamahal ni Sean sa akin ay nalaman ng buong mundo. Binili niya ang lahat ng billboard sa lungsod para ipalabas ang mga larawan ko ng paulit-ulit na nagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa mundo. Gumastos siya ng 10 bilyon sa pinakamagandang lokasyon upang itayo ang isang hardin ng rosas na ipinangalan sa akin, ang Rose Manor. Ang aming kasal ay nakakuha ng atensyon ng mundo. Ito ay naging isang fairy tale na kinaiinggitan ng marami. Akala ko, sa wakas ay nakilala ko na ang lalaking pinapangarap ko. Hindi ko alam na ang lahat ng itong marangyang pagmamahal ay upang protektahan ang tunay niyang itinatangi sa kanyang puso. Hindi siya nagdalawang isip na pakasalan ako at ilagay ako sa spotlight upang makaakit ng lahat ng pag-atake. Ngunit bakit niya pinalayas ang anak na aking isinugal ang buhay? Iniligtas ako ni Vivian noon. Sumumpa akong protektahan siya. Tungkol sa anak ni Evelyn, natakot ako na baka makipag-agawan kay Leo sa mana kapag lumaki, kaya pinalayas ko siya. Anyway, si Evelyn, ang mag-aalaga kay Leo. Kapag siya ay naging 18, hahayaan ko silang magsama ng hayagan. Paano kung malaman ng hipag mo ang lahat ng ito? Paano niya ito matitiis? Si Vivian ay walang muwang at hindi kayang harapin ang mga unos na ito. Ngunit si Evelyn, kaya niya. Kaya ko ito. Kakayanin ko ito. Noong araw na inamin niya ang pag-ibig niya sa buong lungsod, naaksidente ako ng kotse ng biglaan. Saichu. Nakoma ako ng 3 buwan. Noong araw ng pagputol ng ribbon para sa Evelyn Manor, dinukot ako, nakulong sa basement. Mga araw ng electrical na shock at waterboarding ay sumira sa akin. Muntik na akong mabaliw. Noong araw ng kasalan ng siglo, may naglagay ng lason sa inumin ko. Bahagya akong nakaligtas. Evelyn, anong problema? Evelyn, Sa bawat pagkakataon, nandyan si Sean sa tabi ko. Humihingi ng tawad na may pulang mga mata. Evelyn, kailangan mong maging matatag. Gusto ko ng kinabukasan, kasama ka.
Akala ko pag-ibig iyon. Hindi pala, isa lang akong panangga, kasangkapan. Hindi mo ako gusto. Gusto mong tiisin ko ang mga pagpapahirap na para kay Vivian. Uy, mahal, anong meron? Nasa meeting ako. Nakatahimik ang telepono. Na-miss mo ako? Sumikip ang sakit ko. Masakit. Okay ka lang? Ihanda mo ang divorce agreement para sa akin. At sabihin mo kay Ginoong Alistair. Pumapayag akong sumali sa Research Institute. Ang tanging kondisyon ko ay gawin nila ang lahat upang mahanap ang aking biyolohiyang anak na babae. Evelyn, bakit ka bumalik? Papunta lang kami sa ospital. Narinig ko na natakot si Vivian. Gusto ko ng diborsyo. Anong kalokohan niyang sinasabi mo? Sabi ko, gusto kong makipagdiborsyo kay Sean. Babaliw ka ba? Si Sean ay galing sa kilalang pamilya. Isa sa mga pinakamagaling na lalaki sa lungsod ng Rivercrest. Maraming tao ang nagnanais na makasama siya. At tingnan mo kung gaano siya kagaling sa'yo sa mga nakaraang taon. Ano ang reklamo mo? Oo, Evelyn, kahit hindi mo iniisip ang sarili mo, isipin mo si Leo. Leo, anak ni Vivian. Bakit ko siya dapat pakialaman? Ikaw. Paano mo nalaman? Ikaw. Alam mo na pala mula pa noon. Kaya alam mo na pala simula pa. Mahal ni Sean si Vivian. At ang pagpapakasal kay Sean ay napakadelikado, pero pinilit mo pa rin akong itulak palabas para sumalo ng bala para kay Vivian. Hindi ko talaga naintindihan. Magkasing edad lang kami ni Vivian, 1 taon lang ang agwat. Pero bakit? Simula noong mga bata pa tayo, lahat ng paboritismo mo ay laging napupunta sa kanya. Masasarap na pagkain, masasayang laruan, magagandang damit. Si Vivian laging nauuna sa pumili. Kung ako man ay nakipaglaban para doon, ako'y sinasaktan at pinapagalitan. May isang eksepsyon. Noong nalaman mo na sina Sean at Vivian ay mas malapit sa isa't isa, kayong dalawa, nagsikap kayong itulak ang kasal ko kay Sean. Akala ko ikaw ay sa wakas nakikita ako. Iniisip ako. Pero lumalabas. Ako ang tanga na niloloko ng lahat. Napunta ako sa ganitong sitwasyon. At kayong lahat ay mga kasabwat. Ano ngayon? Ano ang gusto mo? Wala akong pakialam kung ano ang gagawin mo, anong paraan ang gagamitin mo, sa loob ng 3 araw, ipapirma mo ito kay Sean. O kaya ay wala akong problema na ipaalam sa kanyang kaaway kung sino talaga ang mahalaga sa kanya. Binabantaan mo ba kami? Lumaki ako, nasampal ako ng ganito ng maraming beses. Bawat pagkakataon ay dahil kay Vivian. Tatay, binasa ng ate ko ang takdang aralin ko. Sige, ako na ang bahala sa kanya. Ikaw,
Hindi ka ba maaaring maging maingat? Basang-basa ang homework ni Vivian. Paano siya makakapag-aral? Tama. Nanakot ako sa inyo. Gayunpaman, wala na akong mawawala pa. Pero, kung malaman ng mga kaaway ni Sean, ang itinatangi mong si Vivian at ang batang iyon, ano ang mangyayari sa kanila? Ikaw, Sige, Evelyn, tutulungan ka namin. Itatago namin kay Sean. Sisiguraduhin naming mangyari. Ano bang sinabi mo? Lahat sila tumutol. Binugbog pa nila ako. Pero nung binanggit ko ang mahal kong nakababatang kapatid, pumayag sila agad ng walang pagdududa. Nakakalungkot at nakakapanghiya, tandaan mo, 3 araw lang kayo pagkatapos nito. Ikaw at ako. Wala nang utang na loob. Simula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Evelyn? Evelyn, May resulta na ang investigasyon. Ito ay mula 6 hanggang 8 taon ang nakalipas. Lahat ng kinaroroonan ni Sean, nakasaad sa mga larawan ng oras at lugar. Tingnan mo. Kumusta? Uy, mahal. Nakakamatay ang morning sickness ko. Pwede ka bang umuwi at ihatid ako sa ospital? May $100 bilyong akong proyekto. Hindi ako makaalis ngayon. Ipasama mo kay Auntie Wang. Kaya noong nagdaranas ako ng morning sickness, sa pinakamasama kong kalagayan, si Sean, na sinasabing abala sa kanyang $1 bilyong na proyekto, ay nasa isang pribadong ospital kasama si Vivian para sa kanyang prenatal check-up. Well, ayon sa aking investigasyon, ang tangkang pagpatay na iyon ay malamang na itinanghal mismo ni Ginoong Luis. Noong panahong iyon, malapit ng manganak si Vivian. Kailangan niya ng maayos na dahilan para ipakseesaryan ka ng wala sa panahon upang ang iyong anak na babae ay mapalitan ng anak ni Vivian na lalaki. Akala ko hindi mo gusto ang mga bata. Bakit bigla mong gustong magkaanak sa akin? Dahil mahal kita. Gusto kong magkaanak sa iyo. Kaya pala. Noon, bigla niyang binago ang desisyon niya na ayaw magkaanak. Gabi-gabi siyang nakikipagtalik sa akin. Kaya hindi ito nagkataon. Hindi ito dahil mahal niya ako. Dahil nabuntis si Vivian. At kailangan niyang bigyan ang anak ni Vivian ng lehitimong katayuan. Sean, ito ba ang tinatawag mong walang hanggang pag-ibig? Ang lupit mo. Binibining Sinclair, pakiusap, kumalma ka. Batay sa kasalukuyang mga pahiwatig, pagkatapos ipanganak ang iyong anak na babae, siya ay inabandona. Ang panloob na talaan ng ospital binura rin. Maging ang tagapag-ugnay na humawak nito ay biglang namatay. Sa ngayon, wala tayong makitang tiyak na pahiwatig. Inabandona? Well, Noong una akala ko na si Sean ay ibinigay lang ang anak ko. Hindi ko inakala na pagkatapos ng 9 na buwang pagbubuntis, ang anak na babae na isinapanganib ko ang buhay para manganak ay tinatrato na parang basura at iniwan niya.
Mga bastos. Magsiyasat. Ipagpatuloy ang pagsisiyasat. Sa lahat ng paraan, kailangan kong mahanap ang anak ko. Sige. Bumalik ka. Handa na ang sabaw. Day, inumin mo habang mainit. Saan ka noong tanghalian? Nag-aayos ako ng mga urgenteng papeles sa trabaho. Kasalanan ko, mahal. Hindi ako nakabalik sa tamang oras para makasama ka. Halikan mo ako. Huwag ka nang magalit. Pagkatapos ng lahat ng ito, nagkukunwari ka pa ring tapat. Sean, sa lalong madaling panahon, pababayaran ko sa iyo ang lahat ng ginawa mo isang masakit na kabayaran. Tingnan mo, 等等等等，你看老公给你 tingnan mo kung ano ang nakuha ng asawa mo para sa iyo. Inutusan ko ang aking assistant na magbid sa Sotheby's para sa iyo. Walang katulad. Isuot mo sa charity gala sa 3 araw. Sa oras na iyon, malalaman ng buong mundo na ikaw, Evelyn, ay palaging akin, kay Sean, ang pag-ibig ng buhay ko, itinatangi sa puso ko. Ang tanga ko noon. Akala ko ito ay isang malaking pagpapakita ng pagmamahal, walang hanggang katapatan, pero ito ay talagang upang idirekta ang lahat ng puot at paghihiganti na pinukaw niya. Tungo sa akin. Tita Vivian, pwede ka bang manatili at matulog sa akin ngayong gabi? Ate, bumalik ka. Buong hapon na iniistorbo ako ni Leo. Pinilit niya akong manatili upang matulog kasama siya ngayong gabi. Tingnan mo ito. Leo, huwag kang umarte. Sa bahay, sinusunod natin ang iyong nanay. Sa bahay, nakikinig kami kay nanay. Si Vivian ay sarili mong kapatid na babae. Habang mas nag-uusap kayo, lalo kayong magiging malapit. Bukod dyan, talagang gusto rin siya ni Leo. Hayaan mo si Vivian simula ngayon na gumugol ng mas maraming oras sa kanya. Mas maganda iyon. Kaya, ako ay palaging isang yaya na nag-aalaga ng kanilang anak. Nananatili dito. Nakahahadlang sa kanilang pagsasama-sama ng pamilya. Ngayong gabi, hindi ito maginhawa. Masamang mami, bakit mo pinaalis si Nanay Vivian? Galit ako sa'yo! Talagang gusto rin ni Leo ang kanyang tita. Bakit hindi hayaan si Vivian na manatili upang gumugol ng mas maraming oras kay Leo? Ano sa tingin mo, Evelyn? Oo, Nanay! Gusto ko si Tita! Palaging parehong dahilan. Bahala kayo. Yay! Gusto ko si Tita! Si Tita ang pinakamagaling! Magaling, Leo. Halika kay tita. Susunod, gagawin natin ang huling event, ang karerang paglangoy. Tingnan natin kung sinong maliit at ang kanilang magulang ang makakarating sa finish line ng una at mananalo ng medalya ng kampyonato. Gusto ko ang medalya! Ang medalya! Ako! Gusto ko ito! Ako. Leo.
Ang nanay mo ayaw sumama sa iyo. Sige, ako na lang sasama sa iyo. Siguradong makukuha ko para sa iyo ang medalya. Oo, mahal kita, Tita Vivian. Ayoko itong masamang nanay. Tara na. Bunso, pasensya na talaga. Nakalimutan ko na ngayong araw, ay ang aking regla. Baka, ikaw na lang ang sumama. Naalala ko ang reglamo ay hindi ngayon. Ginawa mo yun ng sadya, hindi ba? Bunso, paano mo masasabi yan? Medyo hindi ako maganda ang pakiramdam nitong mga nakaraang araw. Normal lang na hindi regular ang regla ko. Kailangan mo ba akong ipahiya? Sa harap ng lahat, Kung ayaw mong mapahiya, lumusong ka na sa tubig. Nanay, gusto ko ang medalya. Kung hindi ka magpapalit ng swimsuit mo, madisqualify ako at hindi ko makukuha ang medalya. Evelyn, huwag mong sirain ang kasiyahan ng bata. Natatakot ako sa tubig, hindi mo ba alam? Sino ang nangako kanina? Kung sino ang nangako, siya dapat ang lumusong. Ginoong Luis, Ginang Luis. Nakapagdesisyon na ba kayo kung sinong magulang ang sasali? Magsisimula na ang karera. Siya. Evelyn, Evelyn, Sean, isang paumanhin lang makakapagligtas sa'yo. Pero mas gusto kanyang mamatay. Ayaw niyang magpakumbaba para sa'yo. Mahal ka ba talaga niya? Wala talaga siyang pagmamahal sa akin. Evelyn. Evelyn, hawakan mo ang kamay ko. Bilisan mo. Leo, ganyan mo ba ako tratuhin? Ganoon ba? ate, anong ginagawa mo? Bata pa siya. Evelyn, pagod ka ba kamakailan? Walang sapat na pahinga? Ang mga bata, hindi pa alam ang tama. Pero ang ibang tao, alam. Gusto mo bang sabihin ko? Sino ang nag-udyok sa kanya? Ate, ikaw, bilang isang ina, nananakit ng sarili mong anak sa publiko, may mga mata tayo, alam natin ang tama at mali. Baliw ba si Ginang Luis? Nanakit pa nga ng sarili niyang anak? Eksakto. Sino ba ang nakakaalam ng ginagawa niya sa loob ng bahay? Paano pa kaya niya inaabuso ang bata? Naaawa talaga ako kay Ginoong Luis. Kailangan niyang tiisin ang ganoong asawa. Hindi ka pa ba nasisiyahan sa kahihiyan na dulot mo sa amin? Ang aking asawa ay hindi matatag ang emosyon kamakailan. Punong guro, mula ngayon, para sa kindergarten mga okasyon na nangangailangan ng presensya ng ina, ay hahawakan ng kanyang kapatid na babae, si Vivian. Pakisuyo, punong guro, I update ang contact information. Mahusay! Gusto ko si Nanay Vivian. Ayaw ko sa masamang inang ito. Ganito ko inayos para sa ikabubuti mo. Mula ngayon, manatili ka sa bahay at mag-enjoy sa buhay na walang ginagawa. Mula ngayon, ang tunay na ina ni Leo ay siya. Sana magampanan niya lahat ng tungkulin ng isang tunay na ina. Nanay, bakit hindi mo ako ginising? Ni hindi mo man lang ako pinag-almusal. Mahuhuli na ako. Kasalanan mo lahat. Hindi ako ang nanay mo. Hanapin mo ang sarili mong nanay.
Evelyn, nasaan ang itim kong suit? May mahalaga akong kontrata na pipirmahan ngayon. Hindi ako ang yaya mo. Hanapin mo sa sarili mo. Galit ka pa ba sa nangyari kahapon? Hindi ako galit. Bakit hindi ka magluto para sa akin? O magplansa ng damit ko? Hindi ba sinabi mong gusto mo akong magpahinga? Bukod pa riyan, ngayon may bagong nanay si Leo. Ang mga bagay na iyon dapat trabaho na niya ngayon. Sige, huwag mong gawin. Ipapasama ko sa bagong nanay ko na ilabas ako para sa burger. Mas bata siya sa'yo, mas maganda sa'yo, at ginagawa niya ang lahat ng gusto ko. Milyong beses siyang mas magaling kaysa sa'yo. Leo. Maghintay ka lang. Ang karma mo darating. Inilagay ko ang kasunduan sa kontrata para sa bagong bahay ni Vivian, ang kontrata ng pagbili. Sean, pinirmahan niya ito nang hindi man lang tumitingin. Tulad ng inaasahan ko, katulad ng hinala ko. Ang mga bagay na may kinalaman sa akin, talagang walang nagmamalasakit. Perpekto iyan. Nakakatipid ng maraming gulo. Ang bangungot mo. Darating. Binibining Sinclair, natagpuan na namin ang anak mo. 6 na taon na ang nakararaan, siya ay inampon ng isang pamilya. At ngayon ay nakatira sa Timog Panig. 6 na taon. Sa wakas ay natagpuan kita. Hindi ko alam kung maayos ka ba o kung galit ka sa akin. Ngunit anuman ang mangyari, kailangan kitang makita. Handa na ang lahat. Pwede mo na akong sunduin. Evelyn, nilason mo si Vivian. Ngayon, nabisto na. At gusto mo lang tumakas? Anong pagkalason? Nagpapabobo ka pa. Si Vivian ay buntis. Talagang nilason mo siya. Ang lupit mo. Hindi ko ginawa. Hindi ko nga alam na buntis siya. Wala akong dahilan para lasunin siya. Sinabi na sa akin ni Leo. Kanina lang, binigyan mo si Nanay Vivian ng isang basong gatas. Pagkatapos inumin ni Nanay Vivian, naging ganito siya. Leo, bakit ka nagsisinungaling? Hindi ako nagsisinungaling. Hindi ko ginawa, kaya wala akong kasalanan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tingnan ang surveillance footage. Isang batang 6 na taong gulang. Mag-iimbento ng kasinungalingan para isangkot ka? Bukod sa iyo, sino pa ang pwedeng lumason kay Vivian? Evelyn, paano ka naging ganyan kasama? Mga gwardiya. Turuan siya ng leksyon para maalala niya ang dapat niyang gawin. At ang hindi dapat. Sean, ano ang karapatan mong tratuhin ako ng ganito? Maktimpi ka. Huwag masyadong mahigpit. San? Si Binibining Vivian ay espesipikong nag-utos sa akin na alagaan kang mabuti, na bigyan ka ng manicure.
tumigil ka. Sino ka? Alam mo ba kung kaninong bahay ito? Anak, ayos ka lang? Ayos lang po ako, Ginoong Alistair. Dumating ka sa tamang oras. Tara na. Pasensya na at pinagdaanan mo yon. Ana, tara na. Yung matandang lalaki, sino ba talaga siya? Bilisan mo, ipaalam kay Ginoong Lewis at Binibining Sinclair. Anak kong mahal, kamusta ka? Mas mabuti na ang pakiramdam? Huwag kang matakot, nanay. Nandito rin si Leo. Sino ba ang matalino? Ngayon sasabihin ko sa iyo isang kwentong engkanto, sige? Tama, ang ating Leo laging una sa pagsusulit. Leo, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Isang laruang kotse. Bakit ako nakokonsensya? Sa pagkakataong ito, sobra na siya. Si Vivian ay nagdadalang tao ng aking anak na hindi pa isinisilang. Nilason niya si Vivian. Iyan ay sobra na. Karapat-dapat siyang parusahan. Ano iyon? Ginoong Lewis, may mali. Si Binibining Sinclair ay dinala na. Ano? Anong nangyari? Nahimasmasan ka na sa wakas. Ang posisyon ng direktor ng Research Institute, iningatan ko ito para sa iyo sa lahat ng panahon. Anak, hintayin mo ako. Darating si nanay para sunduin ka. Magsalita ka. Sino ang kumuha sa kanya? Hindi ko rin alam. Mukhang malaking bagay. Isang malaking tao. Ano bang kaya ninyo? Evelyn, sana nag-aalboroto ka lang. Hindi mo ako pwedeng iwan. Mahal, huwag kang magalit. Humihingi ako ng tawad. Pasensya na. Yakapin mo ako. Pagkatapos, hindi ako aalis. Sa pagkakataong ito, dapat katulad ng dati. Nagkukunwari lang, gaya ng dati. Evelyn, bakit may dugo? Sinabi ko sa kanila na huwag masyadong magaspang, di ba? Mga papeles ng diborsyo. Paano nangyari iyon? Ano ba ang ginawa ng mga bastos na iyon sa kanya? Tawagan mo agad si Nancy. Tungkol sa diborsyo, alam na ni Sean. Ito. Anong nangyayari? Nasaan si Evelyn? Umalis na siya. Gusto niya ng diborsyo. Umalis na siya. Wala na. Wala na ang mama ko. Ibig bang sabihin nito na si Tita Nancy ay pwedeng maging mama ko magpakailanman? Binigyan mo ako ng isang tumpok ng mga papel noong isang araw. Hindi ko sila binasa ng mabuti. Ikaw ba? Ikaw ba? Ako. Alam mo ba? Kapag nandyan lang siya, hindi masasaktan si Vivian? Alam ko. Pero alam mo? At pinapirma mo pa rin ako? Wala na siya ngayon. Paano kung may mangyari kay Vivian? wala rin akong choice. Alam ni Evelyn ang lahat. Sean, ito ay, pagkatapos kong pag-usapan sa mga magulang ko, isang desisyon na ginawa namin. Mommy Vivian, wala na ang mommy ko. Mula ngayon, pwede na tayong magkasama magpakailanman. Sa tingin ko, ang kapatid ko ay may mga problema. Tinangka pa nga akong lasunin ngayon.
Nag-aalala sina mommy at daddy sa kaligtasan ko, kaya pagkatapos nilang pag-usapan sa akin, pinaalis nila ang kapatid ko. Tama. Buti na lang naagapan mo agad. Kung sa hinaharap subukan ni Evelyn na saktan ulit si Vivian, ang mga kahihinatnan, hindi natin kayang bayaran iyon. Tama iyan. Mas madaling iwasan ang espada, pero mahirap iwasan ang palaso na nakatago, ang mga tao sa labas. Kaya naman nating bantayan sila. Pero kung may masamang balak si Evelyn, hindi natin siya mapipigilan. Hindi ko pa masasabi kay Sean. Alam na ni Evelyn ang lahat. Kung hindi, dahil kilala ko siya, tiyak na huhukayin niya hanggang sa ilalim. Hindi ko pwedeng malaman niya ang katotohanan noon. Nasaan siya? Hindi ko alam. Hindi rin namin siya maaabot. Hanapin siya. Ang pamilya Lewis ay maraming kaaway. Sa pamamagitan lamang ng pagpapanatili sa kanya sa bahay, siya ay magiging pinakamabisa. See ya. Gayon din, ibigay ang utos. Ipahanap sa kanila ang 2 bodyguard na iyon. Kailangan kong malaman. Eksakto kung ano ang ginawa nila sa kanya. Ginoong Alistair. Kumusta? Ginoong Alistair. Narito ang balita tungkol sa aking anak na babae. Huwag magmadali. Hayaan mo munang ipakilala. Ito ay mula sa Group of Ford, Ginoong Ford. Ang impormasyon ng iyong anak na babae ay lahat ibinigay niya mula sa Instituto ng Agham. Evelyn, matagal na tayong hindi nagkita. Evelyn, Mula ngayon, tatawagin kita Evelyn. Sa ganoong paraan, magiging iba ako sa iba. Julian, Kayo dati ay magkakilala? Evelyn, pero nung bata ako, ikaw ay ilaw sa buhay ko. Hoy, mataba! Ibigay mo ang pera mo! Bilisan mo! Kung hindi, sasaktan ka namin! Siya ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Kung maglakas loob kayong mga sa kanya muli, lalaban ako sa inyong lahat. Talagang matapang ka noon. Pati ang mga siga ay natatakot sa'yo. oh, tumigil ka nga. Iyon ay dahil magaling ako sa paaralan at sinusuportahan ako ng mga guro, kaya hindi sila nangahas na guluhin ako. Pero ikaw, talagang nagbago ka ng malaki. Kung hindi lang dahil ikaw lang ang tumatawag sa akin na Evelyn, hindi kita makikilala. Ang aking anak, nasaan siya ngayon? Tingnan mo, Evelyn. Mag-usap tayo sa loob. Mommy, ikaw ba ang aking mommy? Lily, huwag mong takutin si Tita Sinclair. Umupo ka. Ito ang anak ko, si Lily. Lily, simula noong maliit pa siya, ay walang nanay. Siguro katulad ka ng ina na naisip niya, medyo. Ang anak ko ay humigit kumulang sa ganitong edad din. Evelyn, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Tinutugis natin ang tagapamagitan na nakipag-ugnayan kay Sean noon kung nasaan siya. Iwan mo sa akin ito. Magpahinga ka muna ngayon. Ang usapin sa pagitan mo at ni Sean narinig ko na. Kung kailangan mo ng tulong, gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Oo. Ang tatay ko ay ang chairman ng Group of Ford. Ang galing niya! Totoo ba iyan? Ang Grupo Ford na iyon ang kilala sa Timog Panig at maging sa buong bansa bilang isang higanting negosyo, ang Grupo Ford. Sino ang mag-aakala? Yung duwag na matabang bata noon ay naging ganito kalaking tao. Evelyn, palagi akong magiging alalay mo. Tungkol sa anak ko, iiwan ko siya sa pangangalaga ng ikaw at si Ginoong Alistair. Tungkol naman sa kay Sean at sa kanyang mga tao, may plano na ako. Ang utang nila sa akin, ipaparamdam ko sa kanila na bayaran ng 100 beses. Ilang araw na ang nakalipas, hiniling mo sa akin na kolektahin ang Grupo Lewis's mga ebidensyang kriminal. Inihanda ko na lahat para sa iyo. Narito na lahat. Salamat, Ginoong Alistair. Pinaghirapan mo ito. Ikaw na ngayon ang direktor ng Instituto ng Agham. Lahat ng resources ng instituto, malaya mong magamit at gamitin.
card ng negosyo. Tungkol sa paghahanap sa anak mo, ang aming impluensya sa Timog Panig ay talagang hindi kasing lakas ng pamilya Lewis. Ngunit pagdating sa pakikitungo sa Grupo Lewis, higit pa tayo sa kakayahan. Magkakilala kayo. Aalis na ako ngayon dahil ang instituto ay marami pang usapin na nangangailangan ng pansin ko. Evelyn, makatitiyak ka, sa loob ng 1 buwan, muli kitang makakasama sa anak mo. Si Ako si Evelyn Sinclair. Ipagbigay alam sa lahat na ang Instituto ng Agham at lahat ng kasosyo nitong negosyo ay titigil lahat ng kooperasyon sa Grupo Luis. Opo, Direktor. Sean, ang utang na ito, babayaran natin ng dahan-dahan. Lily, bakit mag-isa ka nag-aalmusal? Si tatay ay abala sa trabaho. Gusto kong matulog pa siya ng kaunti. At si Lily ay hindi 3 taong gulang na nangangailangan ng yaya. Si Lily, lahat ba ng mga ito ang ipinagawa sa iyo ni tatay? Hindi ba sobra iyon? Hindi sobra. Si Lily mismo ang gustong matutunan ang mga yon. Sabi ni tatay si Lily ang lahat para sa kanya. Gusto ni Lily na maging kasing galing ni tatay. Sa ganon, hindi na kailangang magtrabaho ng husto si tatay. Tita, uminom ka ng tubig. Mukha kang medyo pagod. Masamang nanay, bakit mo pinalaya si mommy? Galit ako sa'yo! Parehong 6 na taong gulang. Ngunit magkaiba. Lily, mayroon bang si tatay nagsama sa iyo upang maglaro dati? Wala. Masyadong abala si tatay sa trabaho. Well, ang panahon sa labas ngayon ay maganda. Isasama ka ni tita sa masayang lugar. Okay. Tara na. Lily, tingnan mo. Tara, kumuha tayo ng lollipop. Yay! Lollipop! Darating na kami! Gusto ko ito. Si, tara na. Halika, buksan mo ang iyong mga kamay. Masaya? Masaya. Gaano man siya kagulang, 6 na taong gulang pa rin siya. Nagtataka ako kung ano ang ginagawa ng aking anak na babae ngayon. Siyo ba? Kasing gulang ni Lily. Lily. Tatay, isinama ako ni tita sa amusement park ngayon. Talaga? Salamat, Evelyn. Si Lily ay hindi naging ganito kasaya ng matagal na panahon. Mukhang talagang gusto kanya.
Ang pakikipaglaro kay Lily, naging masaya rin ako. Siya ay napakagulang. Lily, para sa Parent-Child Day bukas, na-prepare mo na ba lahat ng kailangan mo? Ang mga bata sa kindergarten lahat sinasabi na wala akong nanay. Pwede bang sumama si tita sa akin bukas? Sige. Pagkatapos, sasama si tita sa iyo. Bukas. Lily, ito ba ang nanay mo? Ang ganda niya. Oo. Ako ang nanay ni Lily. Ngayon, pumunta ako para samahan siya sa araw ng pamilya. Oo, siya ang nanay ko. Ang ganda, di ba? Ben, ito ang nanay ko. Ang ganda, di ba? Ganda! Pumunta ang nanay ko para samahan ako sa araw ng pamilya. Kung nandito ang anak ko, malamang hawak niya ang kamay ko at tatawagin akong nanay. Huwag kang mag-alala. Kumpirmado na nasa Timog Panig siya ngayon. Kahit kailangan nating baliktarin ang buong Timog Panig, hahanapin ko siya para sa iyo. At sa Grupo Ford, naglunsad na kami ng malawakang atake laban sa Grupo Lewis. Sa loob ng kalahating buwan, tiyak na mababaon sila sa utang. Mababagsak ang pamilya Lewis. Kahit na sa paningin ng Grupo Ford mo, ang pamilya Lewis ay hindi gaanong mahalaga, pero isang napakalakas na dagok ay may kapalit na halaga. Ikaw, bakit mo ako tinutulungan ng sobra? Ako. Gusto ko lang ang sakupin ng Grupo Lewis at ilan sa mga ari-arian nito. Plano na iyon dati. Nagkataon lang ang timing. Kung gayon may utang ako sa iyo. Mommy, dali. Darating na. Crush na crush kita sa loob ng maraming taon at pinag-uusapan mo pa rin ang pagkakautang sa akin? Ang talagang gusto ko ay hindi mo alam. Mga walang kwentang tanga. Sa loob lamang ng isang linggo, 12 ng mga kumpanya ay pumutol na ng kontrata sa amin. Maging ang Grupo Ford ay nagsimula ng umatake sa amin. Hanapin mo kung sino ito. Ngayon, kahit sino ang nasa likod ng panggugulo sa pamilya Lewis, gagawin ko siyang magsisising mabuhay. Opo, Ginoo. Sean. May balita ba tungkol kay Evelyn? Wala. Pero nahanap namin ang 2 bodyguard na iyon. Mga gunggong ay nagtatago ng kalahating buwan. Marami akong ginawang paraan at sa wakas ay naibalik ko sila. Ano ang ginawa ninyo kay Evelyn? Bakit siya dumudugo? Hindi ba sinabi ko sa inyo na magpigil? Sinampal lang namin si Binibining Evelyn ng ilang beses. Hindi namin siya binugbog ng malakas. Ilang sampal lang at dumugo siya? Sa tingin mo ba tanga ako? Maniwala po kayo sa akin, Ginoong Lewis. Talagang hindi namin siya binugbog ng malakas. Opo, Ginoong Lewis. Dapat naming sundin ang utos ni Binibining Vivian at pahirapan siya. Vivian. Ano ang inayos mo? Magsalita ka. Sabihin mo sa akin ang lahat. Salita. Sa salita. Binibining Sinclair. Pinatanggal namin ang kanyang mga kuko at pinagawa rin kaming gumamit ng kutsilyo upang hiwain ang lumang peklat sa kanyang tiyan. Pero wala kaming oras para gawin iyon. Inalis ang babae. Si Binibining Sinclair lahat ang nag-utos sa amin na gawin iyon. Sinabihan niya kaming gawin ang lahat. Iiwan na lang siyang halos hindi mabuhay. Sinabing siya ang mananagot ng buo. Kami, hindi namin nangahas na sumuway. Imposible. Paano naging ganyan si Vivian?
Kung magpapatuloy kayo sa pagsasalita ng walang katuturan, pupunitin ko ang mga bibig ninyo. Ginoong Lewis, hindi kami nagsasalita ng walang katuturan. Oo, Ginoong Luis. Lahat ng sinabi namin ay totoo. Kailangan ninyo kaming paniwalaan. Noong nakaraang buwan, si Binibining Sinclair ay kinidnap. Si Binibining Sinclair ang nag-utos sa amin na isiwalat ang kanyang kinaroroonan sa Grupo Win. Ganyan nagtagumpay ang Grupo Win. Talagang si Binibining Sinclair ang nagpagawa sa amin niyon. Bantayan ninyo ang inyong mga limitasyon. Huwag masyadong matindi. Sean, Kahit ngayon, naglakas loob pa kayong idamay si Vivian? Hinahanap ninyo ito. Ginoong Lewis, hindi. Lahat ng sinabi namin ay totoo. Mayroon kaming ebidensya. Mayroon kaming recording. Ngayong gabi, hindi ba si Evelyn pupunta sa isang school event? Pumunta at sabihin ito kay Maestro Win ng Grupo Win. Hindi ba siya palaging kinamumuhian si Ginoong Luis ng buong buo? Gusto kong makita kung mapunta si Evelyn sa kanyang mga kamay. Kung ano ang mangyayari. Binibining Vivian, kung malaman ni Ginoong Luis, wala na tayo. Kayo dalawa ay mga aso ko lang. Sinasabi ko sa inyo kung sino ang kakagaten, at kayo ay kakagat sa kanila. Ako ang mananagot kung may mangyari. Ngayon, umalis na. Yung babaeng si Evelyn. Paulit-ulit akong pinupukaw. Kayo dalawa, bugbugin siya hanggang mamatay. Hindi kami maglakas loob? Anong ibig mong sabihin na hindi kayo maglakas loob? Sinasabi ko sa inyo. Sean, ngayon ay para lang sa akin ang mga mata niya. Yung bruhang si Evelyn, kahit mapatay siya. Hindi ako sisisihin ni Sean. Huwag mo naman talagang patayin. Kailangan ko pa siya bilang panangga, itong babaeng ito. Iyan lang ang kanyang kabutihan. Lahat ng ito ay utos ni Binibining Vivian. Wala kaming magawa. Ginoong Luis. Pira-pirasuhin sila at ipakain sa mga aso. Huwag, Ginong Luis! Ginong Luis! Pakiusap huwag! Huwag, Ginong Luis! Huwag! Kailangan kong harapin si Vivian. Tigilan mo na, ang kulit mo. Sean. Tingnan mo ang iyong pinakamamahal na anak, pinalaki siyang layaw ni Evelyn. Ang pihikan niya sa pagkain, ayaw niyang kumain nito o niyan. At wala siyang respeto sa mga nakatatanda. Nagtantrum siya at sinisira ang mga bagay basta-basta. Sobra na ako. At ikaw, ang ginagawa mo lang ay, abala, abala, abala. Ni hindi ka umuuwi. Iniiwan mo sa akin ang lahat, kailangan ko siyang asikasuhin. Sa puso mo, may lugar pa ba ako? May lugar pa ba ang pamilyang ito? Yung dalawang bantay. Natagpuan ko sila. Sabi nila ikaw ang nag-utos. Inutusan mo ang kinaroroonan ni Evelyn na maibulgar sa mga kaaway ko. Inutusan mo sila. Napatayin pa si Evelyn. Paano mangyayari iyon? Yung babaeng iyon, yun lang ang kaya niyang gawin. Sean, naniniwala ka ba sa kanila o sa akin? Iyan ba ang tingin mo sa akin? Paano ko kaya magagawa ko sa iyo ang ganoong bagay? Sila talaga yun. Natatakot sila na sisihin mo sila, kaya mali nila akong sinisi. Paano mo ako mapagdududahan? Hindi naman sa hindi kita pinaniniwalaan. Ang ebidensya ay nasa harapan ko. Paano ko di maniniwala? Iniligtas kita noon. Binigyan kita ng mga anak kahit walang tamang titulo. At ngayon, ang mga bata ay laban sa akin. At ikaw ay hindi rin nagtitiwala sa akin. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi na kita iniligtas noon. Oy, ayos ka lang.
Gumising ka. Laban lang. Huwag kang matulog. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Walang anuman, maliit na tulong lang. Posible kaya na nagkamala ako sa kanya? Dahil pareho ninyo akong inaapi. Aalis na ako. Aalis na lang ako. Okay. Sige, hindi ka naging mabuti sa akin. Kasalanan mo kaya sinabi ko kay tatay na nilason ka ni nanay. Kaya nagalit si nanay at umalis. Leo, ano yung sinasabi mo kanina? Ulitin mo yan. Inosente si nanay. Pinagawa niya sa akin ang lahat ng yan. Sabi niya masama si nanay. At inagaw si tatay. At pinatulak ako kay nanay sa tubig. At pinagsabi ako kay tatay na nilason ni nanay ang gatas para patayin siya. Kasalanan lahat ng masamang babae na yan. Pinalayas niya si nanay. Gusto ko bumalik si nanay. Gusto ko ang nanay ko. At pinagsabi ako kay tatay na nilason ni nanay ang gatas para patayin siya. Hindi. Si Leo ay nagsisinungaling. Nagkakagulo siya. Jihan, huwag kang maniwala sa kanya. Ang sinasabi ng bata, paano mo yun sineseryoso? Si Leo ay nagsisinungaling. Gusto mo bang ispellingin ko? Sino ang nag-udyok sa kanya? Isang 6 na taong gulang na bata. Makakagawa ba siya ng kasinungalingan para iparatang sa'yo? Talaga? Kaya niya talaga. Paano nangyari? Sabi mo iniligtas mo ako noon. Bago ako mawalan ng malay, ibinigay ko sa'yo ang relo na iyon. Ipakita mo. Ako. Nakalimutan ko kung saan ko inilagay. Nakalimutan? Pero ako, hindi naman kita binigyan ng relo. Si Evelyn ang nagligtas sa akin, hindi ba? Paano ko makakalimutan? Hindi mo ako binigyan ng relo. Ako lang ito. Pero naaalala ko, ang taong sumagip sa akin ay may maikling buhok. Imposible. Noong panahong iyon, si Nan Xiangrong ay talagang... Si Evelyn ay talagang noong panahong iyon mahabang buhok. Di ba? Oo. Iniligtas ka ni Evelyn. Sean, ngayong alam mo na, ano ang magagawa mo? Wala na siya. Ikaw mismo ang nagtaboy sa kanya. Ngayon, ang nasa tabi mo ay ako. At ako ang nagbigay sa iyo ng anak na lalaki. Ikaw ang nagkamali ng pagkakakilanlan sa iyong tagapagligtas. Ngayon nagsisisi ka. Huli na ang lahat. Umalis ka. Ikaw lahat yon. Inagaw mo ang lugar niya. Matapang ka naman, ha? Masama ka! Nagsinungaling ka kay Dad! Itinaboy mo si Mommy! Ikaw ang pinakamasama! Sutil na bata. Sa tingin mo, sa pagyayabang mo sa kanya, gugustuhin ka niya. Sasabihin ko sa iyo. Hindi ka pa nga niya totoong anak. Nanganak siya ng babae. Hindi ikaw. Galit siya sa tatay mo. At galit din siya sa iyo. Matagal ka na niyang iniwan. Tama. Umalis si Evelyn. Malamang hinahanap niya ang anak nating babae. Suriin mo para sa akin. 6 na taon na ang nakalipas. Ipinadala ko ang aking anak na babae sa isang bahay ampunan. Ngayon kailangan kong malaman ang eksaktong lokasyon niya. Anak na babae, Sean. Nananaginip ka. Sa tingin mo ba, ang anak mong babae ay buhay pa? Sasabihin ko sa iyo, ipinanganak ang sanggol na babae na iyan, at ang mga tauhan ko, tinapon siya sa niebe. Ikaw. Sa ganitong napakalamig na panahon, isang premature na sanggol. Sa tingin mo gaano katagal siya makakatiis? Matagal na siyang wala sa mundong ito. Kung gusto mo siyang hanapin, subukan mo sa susunod mong buhay. Paano ka naging ganito kasama? Mga bantay. Kaladkarin siya palayo. Ikulong siya sa basement. Gagawin ko siyang magsisi na ipinanganak siya. Sean, sinaktan mo lang ang nagligtas ng buhay mo. At ang anak mong babae, ikaw mismo ang nagbigay sa kanya palayo. Gugugulin mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay na mag-isa. Tatay! Pwede ba nating sunduin si nanay pa uwi? Kasalanan ko ito. Iiyakin ko na si nanay, mapapatawad ako. Tara, hanapin natin siya. Anong problema? Kinakabahan ka ba? Medyo, oo. Pero, mas nasasabik sa totoo lang.
Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Tungkol sa talaan ng anak mo, ang mga sagot na hinahanap mo, nandyan lahat. Eksaktong 1 buwan, kaya hindi ko sinira ang pangako ko, tama? Salamat. 6 na taon. Sa wakas, mahahanap na kita. Ang anak ko. Sa wakas, makakasama muli kita. Nanay ni Lily, pumunta po kayo sa paaralan agad. Nasa gate ng paaralan si Lily at nakipag-away siya sa isang bata. Ano? Anong nangyayari? May nangyari kay Lily. Tara, bilisan mo sa kindergarten. Ito ang kwintas ng nanay ko. Ikaw ang munting magnanakaw. Iniwan ito sa akin ng nanay ko. Mahal. Ito ang una nating kuwintas bilang magkasintahan. Sana ay maging katulad ng kuwintas na ito, hindi magkahiwalay. Siya. Mula nang magka-baby ako, hindi na niya isinuot muli ang kwintas na iyon. Kaya, ang kalahati ay nasa anak kong babae. Lily. Ikaw ang anak ko. Kaya ikaw ang anak ko. Lily. Lily. Tingnan mo. Nakikita mo ba? Nagkakasya sila. Ako ang iyong nanay. Ako ang biolohikal mong nanay. Lily. Hindi ka iniwan ng nanay. Masasamang tao ang nagnakaw sa iyo. Hindi ka mahanap ng nanay. Alam ko na ikaw ang nanay ko. Alam ko na hindi mo ako iiwan. Nanay, ako si Leo. Mali ako. Huwag mo akong iwan. Ito ang ating anak na babae. Ito ang anak nating babae. Lumayas ka. Evelyn, alam kong mali ako. Si Vivian ang nasa likod ng lahat ng ito. Siya iyon. Siya ang nag-utos kay Leo na isangkot ka. Lily, umuwi ka na kasama si Mommy. Naaalala mo ba? Minsan mong iniligtas ang isang lalaking na aksidente sa sasakyan. Ang lalaking iyon ay ako. Sinisi ko ang sarili ko dahil hindi kita nakilala. Nabulag ako. Mali ang nagawa ko sa iyo. Gumising ka. Kapit lang, huwag kang matulog. Sa ngayon, gusto ko lang ang anak ko. Ang iyong mga paumanhin at pagsisisi, sa aking paningin, ay walang halaga. Evelyn, Ginoong Lewis. Si Evelyn ay mayroon ng bagong buhay. Kaya huwag mo na siyang gambalain. Evelyn, Tatay, gusto ko si Mommy. Leo, huwag kang mag-alala. Tiyak na makukuha ni tatay si Mommy pabalik. Kahit anong paraan. Ano bang nangyayari dito? Anong nangyayari dito? Ang mga magulang ko, para sa kinabukasan ko, pinilit akong mag-aral sa ibang bansa. Noong mga taong iyon, nag-aral ako ng mabuti, nagsikap akong magpapayat. Ang tanging nagpatuloy sa akin ay ang pag-asang isang araw. Magiging sapat na ako para bumalik sa iyo. At maging karapat-dapat para sa iyo. Kaya ang pag-alis mo noon ay dahil doon. Pero nang sa wakas ay bumalik ako matapos ang pag-aaral, nalaman ko. Nakasal ka na kay Sean, at tila maayos naman ang lahat. Hanggang sa mabalitaan kong inatake ka, pinuntahan kita. Ang cute. Lalaki siya, Evelyn. Nakakatuwa ang sanggol na ito. Pagdating ko sa ospital, nanganak ka na ng isang malusog na lalaking sanggol. Noon ko napagtanto
na dapat nang matapos ang aking paghanga. Pero nung paalis na ako ng ospital, nakarinig ako ng mahinang iyak. Sa niebe, may nakita akong inabandon ng sanggol na babae. Ayaw ko munang makialam, pero ang mga mata at kilay niya ay nagpaalala sa akin ng sobra sa iyo noong maliit ka pa. Sa sandaling iyon, naisip ko, baka ito ang huling aliw ng langit para sa akin. Kaya ibinalik ko siya sa Timog Panig. Pinalaki ko siya bilang sarili kong anak, hanggang sa mga tao mo ay nag-imbestiga kay Lily. Noon ko napagtanto, maaring si Lily ay anak mo. Hindi ko sinabi sa iyo nung una, dahil gusto kong bigyan kayo ni Lily ng oras para mag-bonding ng natural, magkaroon ng koneksyon. Salamat, Julian. Oy. Ano? Ako na mismo ang pupunta. Gusto kong makita kung paano malalaman ni Sean na ako ang anak ng direktor mula sa Instituto ng Agham, kung anong ekspresyon ang makikita sa kanya. Ano ang problema? Sabi ni Ginoong Alistair dahil sa mga ginawa ng Grupo Ford ninyo, ang Grupo Lewis ay nasa bingit na ng pagbagsak. Ngayon, nagmamakaawa sila sa Instituto ng Agham na ibigay sa kanila ang pinakabagong proyekto. Hindi ko inaasahan na ang aking basta-bastang hakbang ay magdudulot ng ganoong isang sunod-sunod na reaksyon. Kaya, ano ang balak mong gawin? Sabi ni Ginoong Alistair na sundin ang aking puso. Balak kong pumunta sa Grupo Lewis para sa isang field visit. Makipag-away sa iyo, ang Grupo Lewis na ito talagang natapakan ng isang bomba. Siya nga pala, narinig ko mula sa Grupo Ford na ang kapatid mong si Vivian ay bihag sa bahay ni Sean. Ingat ka, huwag kang masyadong matigas. Karapat-dapat sa kanya iyon. Mukhang nalaman na ni Sean ang lahat. Perpekto, nakatipid sa akin ng abala sa paghabol kay Vivian. Pero Sean, kung ano ang utang niya sa akin, gusto kong singilin ito ng personal. Nanay, may utang ba sa'yo ang Grupo Lewis? Hayaan mo si tatay na asikasuhin yon. Magaling talaga si tatay. Evelyn, sigurado ka bang okay kang umakyat mag-isa? Magiging okay lang ako. Nasa baba ka kasama ng bodyguard. Kung may mangyari man, sasabihin ko agad sa'yo. Anong gagawin natin ngayon? Sean, tumanggi pa rin siyang makipagkita sa atin. Ano naman kami ni Vivian? Anong sabi ni Vivian? Pinagyan niya ng anak si Sean. Hindi ako naniniwala na gagawin ni Sean ang anuman kay Vivian. Evelyn. Anak ko. Sa tingin ko mali kayo ng tao. Si Vivian ang anak ninyo. Hindi. Evelyn, anak mo rin kami. Wala kaming anak na katulad mo. Kumpara kay Vivian, ano ka ba? Pero, si Vivian, Pakisagot mo ako? ganun ba? Pinalayas mo ako para saluhin ang kasalanan ni Vivian. Ito ba ang tawag mo na anak ka rin namin? Evelyn, pasensya na, mali si nanay, mapapatawad mo ba ako? 11 beses akong dinukot, 7 beses napunta sa ICU, 5 beses akong nakatanggap ng abiso ng malubhang sakit mula sa ospital, patawarin. Bakit ako magpapatawad? Pero ang mga ito lahat ay kay Sean. O sinasabi mo bang, dapat kong gamitin ang 6 na taong pagkawala ng samahan ng aking anak para magpatawad? Evelyn, Alam mo ba ang iyong mabuting anak na babae at mabuting manugang na lalaki ay itinapon ang aking anak sa niebe? Muntik nang mamatay sa lamig noong taglamig. Sabihin mo sa akin, bakit ako magpapatawad para sa kanya? Diyos ko, tao pa ba ito? Kanina, sa tingin ko narinig ko ang pangalan ni Ginoong Lewis. Ang babaeng ito, siya kaya ang dating asawa ni Ginoong Lewis? Ikaw ang magsabi sa akin. Bakit?
Hindi ba sinabi ko na hindi ako makikipagkita sa sinuman mula sa pamilya Sinclair? Hindi. Iyon. Binibining Sinclair. Si Evelyn Sinclair ay dumating para makita ka. Ano? Gusto mo lang akong mamagitan kay Sean para palayain si Vivian, di ba? Eh, Sinasabi ko sa'yo, walang paraan. Deserve niya ang lahat ng ito. Tama na. Ano pa bang gusto mo? Matagal ka nang hinahanap ni Sean. Ngayon, pwede kang makipag-ayos kay Sean. Pakawalan mo na lang si Vivian. Makipag-ayos? Sino ba siya sa tingin niya? Nang malaman ko na lahat ay kasinungalingan. Wala nang babalikan para sa atin. hindi. Evelyn, tigilan mo na ang pagiging matigas ang ulo. Ngayon si Sean alam na ikaw ang nagligtas sa kanya noong una. Basta't handa kang bumalik, mabuti ang pakikitungo niya sa'yo. At makakamit mo ng isang buhay na marangya muli. Ang tatay mo at ako ayaw ka lang naming magdusa. Huwag na kayong mag-abala. Okay naman ako. At natagpuan ko ang sarili kong anak. Tungkol kay Sean. Sa tingin ko ang Grupo Lewis ay malapit ng harapin ilang malalaking problema. Ang mga paraan ni Sean, hindi mo alam. Kahit na ngayon ang pamilya Lewis ay nasa baba, ang buong bansa nangungunang institusyon ng pananaliksik, ang Instituto ng Agham, ay malapit ng pumirma ng kasunduan sa pamilya Lewis. Kapag nangyari iyon, ang kapangyarihan ng Grupo Lewis aabot sa bagong antas. Alam kong mayroon kang suporta ng Grupo Ford ngayon, pero kapag nakuha ni Sean ang kasunduan sa Instituto ng Agham, ang Grupo Ford kaya niyang durugin sa isang kamay. Makukuha ni Sean ang order ng Instituto ng Agham. Bakit hindi ko alam? Sino ka ba sa tingin mo? Isang institusyon tulad ng Instituto ng Agham ay hindi mo kailanman malalapitan. Hindi ko ito maabot. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, humingi ka agad ng tawad kay Sean. May lugar ka pa rin sa pamilyang ito. Tama iyan, Evelyn. Kami ay iniisip lang ang ikabubuti mo. Para sa akin? Sa tingin ko, pagkatapos lumabas ang totoo, nawalan ka ng suporta. At ngayon gusto mong ipaglaban kita. Ikaw. Narito ako ngayon para sabihin kay Sean kung ano ang utang niya sa akin, bawat sentimo na utang niya sa akin. Hinahanap mo yan. Ito ang teritoryo ni Sean. Kung itali ka namin at ipadala ka sa opisina ni Sean, sa tingin mo ba si Sean magpapasalamat sa atin? Hindi ka mangahas. Bantay. Dakpin siya. Kahit na si Vivian ay nakakulong. Ang trato ni Sean sa amin ay hindi na tulad ng dati. Ngunit sa Grupo Lewis, mayroon pa rin kaming boses. Lakas ng loob mong sumagot sa akin, turuan muna siya ng leksyon, tapos ipadala siya sa opisina ni Ginoong Lewis. Opo, Gino. Lahat, tigil. Napakapangahas mo! Bumalik si Evelyn. At nangahas ka pang saktan siya? Evelyn, ayos ka lang ba? Sean, ngayon nagpapanggap ka? Akala mo ba masaya ako doon? Hindi mo ba naisip na katawa-tawa yan? Pumasok tayo at mag-usap. Kaya kong maglakad mag-isa. Evelyn, pwede ka bang bumalik? Isama mo ang anak natin. Anak ko siya. Evelyn, galit ka pa ba sa pagkalason? Yun ba? Kasalanan ko yun. Hindi ako nagsiyasat ng maayos. Nagawa kitang mali. Pasensya na. Pakiusap. Bumalik ka. Akala mo dahil sa insidenteng yun? Pero ito ay huling palo. Bago ito, bawat kasinungalingang sinabi mo sa akin. Akala mo ba hindi ko alam? Nung araw na iyon, si Vivian ay buntis. Nag-aalala ako sa kalusugan niya. Sa sobrang pagkataranta, ginawa ko ang ginawa ko. Sumusumpa ako. Ang laging minamahal ko ay ikaw. So Juan, pagkatapos ng lahat, nasa likod ko ka ginagawa ang lahat ng iyon. Akala mo, maaari mo pa itong itago? Ako. Ano bang ginawa ko? Gusto mo bang isa-isahin ko? Kaya, alam mo na. Mula nang pumunta siya sa Timog Panig at natagpuan ang ating anak na babae, paano hindi niya malalaman lahat ng ginawa ko? Ikaw, kayo dalawa, nagsabwatan kayo. Inilalagay ako sa harapan para protektahan si Vivian mula sa lahat ng panganib. At kinuha mo ang aking anak na babae at iniwan siya sa niebe. Muntik na siyang mamatay. Ito ang ideya mo ng pagmamahal sa akin. Nagsinungaling si Vivian sa akin. Sinabi niya sa akin,
na siya ang nagligtas sa akin. Kaya, mas pinansin ko siya. Oh, iyon bang bagay? Kung gayon, dapat mong tanungin. Ang iyong mahal na biyenan. Siya ang mas nakakaalam. Busy ka sa pag-aaral mo. Kaya mauna ka nang umuwi. Hayaan mo na ang kapatid mong babae ang bahala. Pero ako, Wala nang pero diyan. Evelyn, kalokohan ang sinasabi mo. hindi ako nagsasabi ng kalokohan. Ang bagay na ito. Sa iyong puso, alam mo ang pinakamabuti. Ikaw, Sean, kung nandito ka para pabalikin ako, iminumungkahi ko na tumigil ka na lang. Bakit ka pumunta sa Grupo Lewis ngayon? Sean, hindi mo ba akalaing ang paghihirap na dinanas ko sa loob ng maraming taon, ang pagmamahal ng aking anak na hindi naranasan, ay basta na lang balewalain, ano? Paghihirap? Sa pamilya Lewis, araw-araw kang nabuhay sa karangyaan. Kailan ka pa naghirap? Hindi naman namatay ang anak natin, di ba? Siya ay kinuha ni Julian. Siya ay buhay at maayos, hindi ba? Si Julian ay naglakas loob na sumalungat sa Grupo Lewis. Kapag nakuha ko na ang kontrata, tiyak na hindi ko siya pababayaan ng basta-basta. Kahit sigurado akong ikaw iyon, ito ay nararapat sa iyo. Ikaw lang ang nagpasan ng sisi para kay Julian. Gusto mo lang ang pagmamahal ko. Kung babalik ka lang, kaya kitang bigyan ng lahat. Ang kaya mong ibigay ni Julian, kaya ko ring ibigay. Sean, napakagago mo. Ang anak natin ay lumaki sa bahay ni Julian. Hindi ako naniniwala na sasaktan siya ni Julian. Huwag mong isipin na hindi ko alam na ang lalaking kasama mo ay si Julian. Paano mo masasabi iyon? Napakabasura mo. Hindi ako basura. Kung palagi kang kasama niya, ano bang kabutihan mo? Sean, hiwalay na tayo. Ang kasama ko ay kalayaan ko. Evelyn, bumalik ka lang at patatawarin kita. Ang mga bagay na iyon kay Julian, kaya kong hayaan. Sino ka ba sa akala mo? Evelyn, malapit na akong pumirma ng kasunduan kasama ang Instituto ng Agham, ang Grupo Lewis. Aabot sa bagong taas. At pagkatapos, ako ay madali siyang mapabaon sa utang. Isinasaalang-alang na si Julian ay nag-alaga ng anak natin. Baka isaalang-alang kong iwan siya. Maaari kong isaalang-alang na iwanan siya. Sean, sigurado ka ba na makukuha mo ang kontrata mula sa Instituto ng Agham? Sa buong Jinghai, maliban sa pamilya Lewis, anong ibang kumpanya ang kayang humawak ng ganoon kalaking order? Tama iyan, Evelyn. Makinig ka na lang kay Sean. Umuwi ka na agad. Si Julian, hindi siya mapagkakatiwalaan. yung lalaking nakilala mo sa labas, walang maaasahan sa kanila. Huwag mong kalimutan, ang pamilya Sinclair at ang pamilya Lewis, ang totoo mong pamilya. Si Julian, bibigyan kita ng 3 araw para tuluyan ng putulin ang relasyon. Ang anak mo kay Sean, ibalik mo. Evelyn, makinig ka na lang sa mga magulang mo. Iwanan mo na si Julian. Ang manatili sa kanya ay hindi magwawakas ng maayos. Paano kung sabihin kong hindi? Kung sasabihin mong hindi, kapag nakuha ko na ang kontrata mula sa Instituto ng Agham, diretso kong pupuntahan ng Grupo Ford, tapos gagawin ko si Julian. Nalubusang nawasak, ang kanyang pamilya ay gumuho. Hindi mo makukuha ang kontrata ng Instituto ng Agham dahil hindi ka naman karapat-dapat. Ang pamilya Lewis ay hindi karapat-dapat. Alam mo ba na ang direktor ng Instituto ng Agham ay pupunta rito ng personal ngayon? Para makipag-usap kay Sean tungkol sa mga bagay na ukol sa kooperasyon? Evelyn, umuwi ka na lang. Si Julian ay nagpalaki ng ating anak sa loob ng maraming taon. Sean, siguradong para sa iyo, magpapakita siya ng pagpapatawad at patatawarin ng Grupo Ford, diba? Evelyn, kailangan ko ba talagang lumuhod at magmakaawa sa iyo? Pwede ka bang tumigil sa pagpapanggap? Bakit hindi ka pumunta at magmakaawa sa iyong mahal na manugang? Para iligtas si Nancy. Evelyn, huwag kang walang utang na loob. Tumayo ka. Ginagawa namin ito para sa ikabubuti mo. Isinasaalang-alang na si Julian ay nagpalaki ng ating apo sa lahat ng mga taong ito
maaari nating palampasin. Tama yan. Kung hindi, si Sean, kapag nakuha na niya ang kontrata, ang lowest ay aabot sa bagong taas. Sa huli, ang magdurusa ay ang Grupo Ford. Hindi niya makukuha ang kontrata ng Instituto ng Agham. Sinasabi ko sa iyo. Hindi niya makukuha ang kontrata ng Instituto ng Agham. Sinabi ko na nga. Ulitin mo nga. Si Evelyn, darating na ang direktor. Ngayon, ang Grupo Lewis ang pagkakakuha ng kontrata ng Instituto ng Agham ay tiyak na. Huwag mong isipin na makakaasa ka sa bastard na iyan. Kapag ang Lewis nakuha ang kontrata ng Instituto ng Agham, ang Grupo Ford ay hindi na magiging banta. Evelyn, tiyak na makukuha ko ang kontrata. Pagkatapos, magbabakasyon tayo. Isasama kita sa isang lugar para linawin ang iyong isip. Hindi mo ito makukuha. Malapit nang mabangkarote ang Grupo Lewis. Dapat mong isipin ang mga utang sa bangko na dapat bayaran 10 bilyong dolyar na utang kung paano babayaran ang mga ito. Ikaw? Paano mo nalaman na umutang ako ng 30 bilyon sa bangko? Ito ay kumpidensyal na impormasyon ng Grupo Lewis, ang mga nakatataas lamang ng Lewis. At ang mga tao sa Instituto ng Agham ang nakakaalam nito. Si Julian ang espiya na itinanim niya sa Grupo Lewis, hindi ba? Si Julian, nag-set up siya ng espiya mula sa Grupo Lewis, di ba? Isang espiya. Ang Grupo Lewis ay hindi karapat-dapat niyan. Bakit hindi mo naisip kung bakit ang mga tao mula sa Instituto ng Agham ngayon ay pupunta sa Grupo Lewis? Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang galing ka sa Instituto ng Agham? Ang Instituto ng Agham ay hindi basta sino mang Tom, Dick o Harry na makakapasok. Kung talagang galing ka sa Instituto ng Agham, kung gayon ikaw ay hindi mo sasabihin, hindi natin makukuha ang order ng instituto. Alam mo ba ang taong dumating ngayon ay ang direktor ng Instituto ng Agham? Kung gayon, alam mo ba? Ako ang direktor ng Instituto ng Agham. Ang kapalaran ng Grupo Lewis. Nasa kamay ko. Ano? Evelyn, nagpapanggap na direktor ng Instituto ng Agham? Nababaliw ka na. Evelyn, alam kong ayaw mong bumalik, pero hindi mo maaaring gawin ang ganitong bagay at pagtawanan ito. Wala ako sa mood para makipagbiruan sa iyo. Sean, hindi ka rin ba naniniwala sa akin? Imposible. Imposible. Sean, gaano siya kakayahan? Kami bilang kanyang mga magulang, alam na alam namin. Kailan ka ba nagmalasakit sa aking mga karanasan? Masaya ka lang para kay Nanji. Ang bagong direktor ay may impresyon sa iyo. Agad pagkatapos manungkulan, siya ay partikular na humiling na personal na inspeksyonin ang Grupo Lewis. Kaya maging handa ka. Magkakilala kami. Higit pa sa magkakilala. Huwag na nating pag-usapan. Makikita mo kapag nagkita na kayo. Hindi. Imposible. Imposible. Alam mo ba kung sino ang kumuha sa akin noong umalis ako ng bahay? Sino? Mula sa Instituto ng Agham, Ginoong Alistair. Ginoong Alistair? Kinuha ng sino? Hindi ko rin alam. Mukhang malaking bagay. Isang malaking tao. Isang malaking tao? Malaking bagay? Ako ang unang alagad ni Ginoong Alistair. Sa paglipas ng mga taon, siya ay laging nagnanais na ako ang pumalit sa posisyon ng direktor ng Instituto ng Agham. Ngunit dahil sa iyo at kay Leo, ako ay tumatanggi. Ngayon sa wakas ay bumalik na ako sa aking sariling mundo. Nagulat? Imposible. Imposible. Ang mga tao mula sa instituto ay dapat sana binigyan ka ng numero ng telepono ng direktor. Bakit hindi mo subukang tumawag? Bakit hindi mo subukang tumawag? Sean, hulaan mo. Bakit sa tingin mo pumunta ako rito ngayon? Evelyn, ikaw talaga ang direktor ng Instituto ng Agham. Magaling, ibigay mo sa akin ang order. Ang order, lahat sa Grupo Lewis, okay? Pakiusap, nakikiusap ako. Eto, pagkatapos mong kumita, tutubisin mo ang Grupo Ford, di ba? Hindi. Hindi ko gagawin. Ibigay mo sa akin ang order. Saka makakabawi ang Grupo Lewis. At lalo pang lumakas. Saka walang mangahas na galawin ka. At magiging ligtas ka.
Okay? Iniisip mo pa rin ang pagbabuhay muli sa grupo, Luis? Gagaling tayo agad. At nang walang pakialam na sinungaling na si Vivian. Tama? Sinabi ko sa iyo, hindi mo makukuha ang order ng instituto. Evelyn, paano ka naging napakawalang puso? Ako, walang puso. Kumpara sa iyo, wala akong kahit na anong malapit. Ito ang ebidensyang aking natipon ng mga krimen ng Grupo Luis. Ibibigay ko ang ebidensyang ito sa iyo. Papanoorin kita habang ang Grupo Luis ay nawawala. Evelyn, wala na akong gusto. Hindi ko na rin gusto ang Grupo Luis. Pakibalik ka na. Binigyan mo ako ng buhay. Bumalik ka. Ikaw lang ang gusto ko. Wala nang babalikan. Natagpuan ko na ang aking anak na babae. At na isang taong nagmamahal sa akin ng lubos. Kumpara sa kanya, wala ka. Evelyn. 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 Dahil sa pag-iwas sa buwis at iba pang maling gawain, itong inspeksyon sa ngalan ng Instituto ng Agham ay tapos na. Ang pamilya Luis ay hindi karapat-dapat. Wala na. Lahat ay wala na. Wala na ang Grupo Luis. Wala na rin si Evelyn. Sean, anong tinatayo ka riyan? Tara na. Sige, ibalik mo si Evelyn. Tama. Ibalik siya. Ihanda ang aking kotse. Sa Timog Panig. Kawawang Vivian, ikinulong sa basement ni Ginoong Luis. Sinong nagsabi sa kanya na maging masama kay Binibining Evelyn? Alam niyang si Binibining Evelyn ang nagligtas kay Ginoong Luis. At nagpanggap pa rin siya na siya iyon. Binibining Sinclair. Oy, Ginoong Luis, may mali. Wala na si Binibining Sinclair. Ano? Kakakuha lang namin ng hapunan para kay Binibining Sinclair. At nang bumalik kami, wala na siya. Mabilis, pakiusap. Kayong dalawang tanga, hanapin ninyo siya ngayon. Wala akong panahon para sa kanya ngayon. Hahanapin ko si Evelyn. Mio. Tatay, tulong! Mio, ako ito. Si nanay ito. Anong ginagawa mo dito? Kasalanan mo kasi pinalayas mo si nanay. Tatay, tulong! Tatay! Mio. Mio, gusto mo bang gawing muli si tatay na tulad ng dati, na ikaw lang ang mahal, na ituring kang kanyang tanging kayamanan? Oh, Sige, gawin mo ang sinasabi ko. Ngayon, sa puso ng iyong tatay, nandyan lang ang mag-inang iyan, ang ina at anak ng mga puta. Basta't nasa panganib ka, tiyak na mag-aalala si tatay, at mahahabag. Pagkatapos, mamahalin ka na naman niya. pero si nanay, siya... Okay lang. 6 na taon kang pinalaki ng iyong ina. Kapag nasaktan ka, tiyak na maawa siya. Sira na ako ng tuluyan. Hindi na ako mamahalin ni Sean. Pero kahit papaano, ako, ipaglalaban ko ang kinabukasan ng anak ko. Basta't si Leo ay mabawi ang pagmamahal ni Sean. Sapat na iyon. Ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat kong gawin? Sige, gusto kong mahalin ulit ako ni tatay at gusto kong bumalik si nanay. Sige. Gawin mo ang sinasabi ko. Ang iyong nanay at tatay ay mamahalin ka ulit. Evelyn? Evelyn, mag-usap tayo. 10 minuto lang. Hindi. 5 minuto. Director Sinclair, yan ang aming pinakamamahal na alagad ni Ginoong Alistair.
Matagal na kaming gumagawa ng mga eksperimento ng napakatagal na walang tagumpay. Nakita ni Director Sinclair ang problema sa isang tingin at nalutas ito. Oo, sa presensya ni Director Sinclair, nakatipid kami ng hindi bababa sa kalahating taon na panahon. Swerte lang ako. Mula ngayon, kung may mga katanungan kayo, huwag kayong mag-atubiling itanong sa akin. Gagawin ko ang aking makakaya upang sagutin ang mga ito. Huwag kang mag-alala, Director Sinclair. Kami ay tiyak na madalas kang kakonsultahin mula ngayon. Ngunit kapag nangyari iyon, pakiusap huwag mo kaming ituring na nakakainis. Evelyn, mag-usap tayo. 10 minuto lang. Hindi, 5 minuto. Tingnan mo. Binilhan kita ng paborito mong bulaklak. Mag-usap tayo. Wala akong masasabi sa iyo. Evelyn, 5 minuto lang. May mga gagawin ako sa Instituto ng Agham. Wala akong pag-uusapan sa iyo. Evelyn. 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 Hinding-hindi kita susukuan. Evelyn. Dumating ulit si Sean para makita ka. Madalas na siyang pumunta sa akin ngayon. Nakakainis. Kahit tumawag ng pulis ay walang epekto. Siguro dapat mo talaga siyang kausapin ng maayos. Hindi na kailangan. Noong nasa grupo Luis ako, nilinaw ko na sa kanya iyon. Bukod doon, lumalapit siya sa akin para lang hilingin na bumalik ako. Talagang imposible iyon. E tayo naman. Ano? Sabi ko, ano ang nararamdaman mo para sa akin? Pasasalamat lang ba? Ako. Nasabi ko na iyon dati. Nag-aral ako sa ibang bansa. Nagsikap na mapabuti ang sarili ko. Sa pag-asang balang araw kapag bumalik ako, magiging karapat-dapat ako para sa iyo. Akala ko pa naman mamimiss kita habang buhay. Ngunit binigyan ako ng tadhana ng isa pang pagkakataon na makasama ka muli. 10 taon na akong may gusto sa iyo. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Ikaw, maaari mo ba akong bigyan ng oras? Dahil ngayon, Sean, pinag-aabala pa rin niya ako. Kapag naayos ko na ito, bibigyan kita ng sagot. See? Gagawin ko siyang harapin ang katotohanan at mabilis. Palakasin ang ating atake sa Grupo Lewis. Sa loob ng 1 linggo, gusto kong makita ang Grupo Lewis mabangkarote. Tama iyan. Kahit anong halaga. Kung malaman ni Sean na sinusubukan mo akong makuha sa pamamagitan ng pagbabangkarote ng kanyang kumpanya, malamang ay magagalit siya. Ang isang kahangahangang babae tulad mo, Evelyn, hindi niya alam kung paano pahalagahan. Kaya gagawin ko. Nandito na tayo. Maaari ba talaga tayong maghintay para kay nanay at tatay? Tingnan mo. Iyon ang anak ng babaeng iyon. Kapag pumunta siya rito, tiyak na darating din ang tatay mo. Pagkatapos, ikaw ay gawin mo ang sinabi ko sa iyo. Lily, Nanay? Tingnan mo, talagang si nanay iyan. Dahan-dahan. Maghintay ka hanggang sa tatay mo ay dumating. Tatay! Teka. Leo, dito ka maghintay. Maghahanda si nanay. Kapag nagbip ang relo na ito, hanapin mo si tatay. Nakuha mo. Mabuting bata, Leo. Pagkatapos ngayon, mamahalin ka na muli ni tatay. Oo nga! Sina nanay at tatay. Lily, Nanay. kumusta? Mabait ka ba ngayon? Oh. Pagkatapos, isasama ka ni nanay para bumili ng isang magandang maliit na damit. Sige. Evelyn, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay? Mag-usap tayo. Ano pang dapat pag-usapan sa atin?
Huwag mo na akong gambalain. Mayroon na akong bagong buhay. Evelyn, alam ko na mali ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sinabi ni Evelyn na lumayo sa kanya Ginoong Lewis. Sa ganitong daan, pakiusap. Ginoong Lewis. Dito po, sundan ninyo ako. Sino ka ba para makialam? Ito ay sa pagitan ko at ni Evelyn. Bakit ka, isang tagalabas, nakikialam? Ginoong Lewis. Dahil kasama ko na ngayon si Evelyn, ako ang responsable sa kanyang kaligtasan. Hinihiling kong umalis ka. Wala itong kinalaman sa iyo. Huwag kang magpakatanga rito. Ginoong Lewis, dapat na kayong umuwi ngayon at asikasuhin ang inyong kumpanya. Isinagawa ko na ang Grupo Ford. Huwag mong hayaang mawala ang iyong asawa at pati na rin ang Grupo Lewis. Ikaw, Ayaw ko nang makita ka pa. Sean, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap, Evelyn. Nakikiusap ako sa iyo. Kaya kong isuko ang lahat. Ikaw lang ang gusto ko. Evelyn. Nanay, tatay! Leo, anong ginagawa mo rito? Sino ang nagdala sa iyo rito? Dinala ako ni Tita Vivian. Sabi ni Tita Vivian, gusto niyang sina Mommy at Daddy ay magmahalan muli sa akin. Leo, mag-ingat ka. Leo, ingat. Leo, hindi sinasadya ni nanay. Nasira ang preno. Leo. Leo. Tawagan ang ambulansya. Wala nang silbi. Wala na siya. Leo. 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 Buwisit. Hindi mo man lang patatawarin ang sarili mong anak, di ba? Leo. Hindi ko sinasadya. Sumabog ang preno. Lumabas ka. Huwag mo siyang hawakan. Dito huwag masyadong malungkot. Evelyn, gusto mo bang pumunta at tingnan? Hindi. Hayaan si Sean na mag-isa. Sandali lang. Evelyn, ngayon ko lang napagtanto kung gaano ako nagkamali. Ako ang nawalan sa'yo. Lahat ng ito. Ako ang may kasalanan nito. Nakaraan na ang lahat ng ito ngayon. Natanggap mo na ang parusa na nararapat sa'yo. Pero inosente si Leo. Napakaikli ng buhay niya. Kahit na pareho kaming nagmahal sa kanya ni Vivian, sa huli, siya ang naging sakripisyo. Oo, inosente si Leo, pero ang baliw na babaeng si Vivian ay hinatulan na ng kamatayan. At least, naipaghiganti si Leo. Karapat dapat siya. Leo, wala na ang nanay mo. Sa buhay na ito, hindi ka naging tunay na masaya. Sa susunod na buhay, sana maging maayos ka. Evelyn, sa tingin ko, may kailangan akong humingi ng tawad sa'yo.
Pasensya na. Noon, ang ating buhay ay talagang kahanga-hanga. Pero hindi ko alam kung paano ito pahalagahan. Ngayon, ang ating pamilya ay wasak. Patay na ang ating anak. Ang taong mahal ko ay galit na galit sa akin. Ano pa ang silbi ng buhay? Ito ang huling regalo ko sa iyo. Salamat. Evelyn. Lily. Pasensya na. Ito na ang huling bagay na magagawa ko. Isang maliit na kabayaran. No. Sana sa buhay na ito, kapayapaan at kasiyahan. At hindi na muling makaranas ng bagyo. Anong problema? Galing kay Sean. Iyon, Anong problema? wala na si Sean. Sinunog niya ang sarili niyang villa. Para sa kanya. Siguro. Ito ang pinakamagandang wakas. Ang libing niya? Lily, gusto mo bang makita ang iyong ama sa huling pagkakataon? Lily, ayaw mo bang makita ang iyong ama sa huling pagkakataon? Tatay, nalilito ka. Ikaw ang tatay ko. Nanay, tatay, tayo ay isang pamilya. Hindi maghihiwalay. Ang ating Ginoong Ford ay sa wakas nagpakasal kay Evelyn na matagal niyang hinahangad. Oo, dati siyang nagkukwento tungkol sa kanya sa opisina. Ngayon, natupad na ang kanyang hiling. Hayaan nating salubungin ang ikakasal. Ginoong Julian, kukunin mo ba si Binibining Evelyn bilang iyong legal na asawa? Binibining Evelyn, kukunin mo ba si Ginoong Julian bilang iyong legal na asawa? Well,